Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kaniyang sarili, paano mananatili ang kaniyang kaharian? Sinabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihang sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kaniyang bahay, malayo sa panganib ang kaniyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kaniyang inaasahan at ipapamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos, kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 masamang espiritu, magsasama kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't
sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tampok po sa ating ebanghelyo na may mga taong namangha nang makita nila na si Jesus ay gumagawa ng himala. Subalit, ang pagkamangha ay hindi lahat humahantong sa pananampalataya. Sa ating ebanghelyo, sa halip na makita ng tao ang kapangyarihan ng Diyos kay Jesus Nazareno na nagliligtas, nakita nila kay Jesus ang kapangyarihan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Para sa kanila, ang pagpapagaling, ang mga himala, ang pagpapalayas ng demonyo ni Jesus ay gawa daw ng diablo at hindi galing sa Diyos. Marami sa kanila hindi nakakaunawa. Yung iba naman hindi tinatanggap na si Jesus ang dakilang Panginoon at Mesiyas. Kaya nga ating maitatanong sa ating mga sarili, paano nasabi ng mga taong iyon na si Jesus ay nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kasamaan? Ang sagot, simple lang. Dahil sa inggit at katigasan ng kanilang mga puso. Alam nating lahat, inggit at galit ang nagtulak sa mga puso ng taong iyon upang paratangan si Jesus Nazareno, sapagkat si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, malayang nakakagawa ng mga himala at kababalaghan. Ibig sabihin, anumang nais ni Jesus Nazareno, nagagawa niya sapagkat siya ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Ang mga lumalapit sa Kanya, pinagagaling niya. Ang mga taong nasasaniban ng masamang espiritu, pinalalayas niya ang mga demonyo. Lahat kayang gawin ni Jesus Nazareno. Walang imposible sa Kanya. Totoong-totoo nga na sa lahat ng mga tukso at problema sa mundong ito, tayong lahat mabilis malito kung ano nga ba ang mahalaga. Napakaraming ingay sa ating mundo sa kasalukuyan. Napakaraming trahedya, kalamidad, digmaan, paghihirap, at isyu ng korupsyon. Napakaraming sari-saring desisyon ang ating kinaharap sa araw-araw.
Maraming bagay ang maaaring magdala sa atin upang subukin tayo kung ano ba ang ating pinaniniwalaan, pinangahawakan, pinaninindigan, at kinikilala. Alam po ninyo, ang lahat ng panggugulo sa ating puso at kalooban, nagmula lahat yan sa puwersa ng kadiliman. Nais ng demonyo na mawala tayo sa ating focus or attention sa Panginoon. Kaya gumagawa siya ng lahat ng bagay upang ilihis tayo patungo sa kabanalan at patungo sa Diyos. Kaya pagmasdan ninyo, ang mga tao, kitang-kita na nila si Jesus Nazareno, gumagawa ng himala sa pangalan ng Diyos, pero pinagdudahan pa nila. Inilihis ang kanilang atensyon upang hindi nila makilala ang awa at habag ng Diyos. Inilihis ng masamang espiritu upang sa gayon lumayo tayo sa presensya at pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung inyong mapapansin, kapag nawala na sa atin ang focus at attention, diyan na tayo magsisimulang mamuna. Diyan na tayo magsisimulang mainggit at mag-isip ng masama laban sa ating kapwa. Diyan na rin tayo magsisimulang maging mapanghusga sa mga kabutihan at sa tagumpay na nakikita natin sa ibang tao. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, isa sa mabisang panlaban sa puwersa ng kasamaan ay pagtibayin natin mas higit pa ang ating debosyon. Ang ating debosyon sa banal na Eucharistia, debosyon kay Jesus Nazareno, debosyon sa Santo Rosario. Sa pamamagitan nito, mas lalo nating pinalalalim ang ating kaugnayan at espiritual na buhay sa Panginoon. Sa pamamagitan ng ating debosyon, tinuturuan tayo nitong mas lalong kumapit sa Diyos at kilalanin ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon. Sa pamamagitan ng ating debosyon, pinalalakas at pinatitibay nito ang ating pagkapit at pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating debosyon, mas nakikita, mas nakikilala natin ng maliwanag si Jesus Nazareno bilang ating Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Kaya nga minsan, mapapaisip tayo sa dami ng problema na ating pinagdadaanan sa araw-araw ng ating buhay. Makakayanan pa ba natin ang mga ito? At ang sagot, oo. Sa ating ebanghelyo, si Jesus Nazareno nagpalayas ng demonyo, gumawa ng mga himala at kababalaghan. Nais din ni Jesus Nazareno na tayong lahat lumaya sa ating pagkakaalipin, na tayong lahat gumaling sa ating mga sakit at karamdaman, na tayong lahat malampasan natin ang bawat pagsubok at hamon ng buhay. Subalit,
may kailangan tayong gawin. Dapat kilalanin natin ang Diyos, si Jesus Nazareno, bilang ating dakilang tagapagligtas. Huwag na huwag tayong magdududa sa kanyang kapangyarihan. Tayo ay laging magtiwala at umasa sa Kanya. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.